Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Dahil sa sobrang traffic, mag-aalas 7 na ng gabi nang makarating si Isabel sa kanyang inuupahang apartment. Pagod siya, and she was looking forward to a simple evening na nag-iisa. Ang kumain ng isang masarap na hapunan at pagkatapos ay manood ng TV na nakahimlay sa kanyang malambot na sopa hanggang sa siya ay makatulog. At ito ang ginawa niya nang makarating na siya roon. Nagbihis siya pagkatapos makapag-shower. Isinuot niya ang kanyang robe. Bago siya nagtungo sa kusina, hinagod ni Isabel ng tingin ang kabuuan ng kanyang living room. Ginastusan niya ang pag-decorate dito. Malungkot ang nag-iisang manirahan sa isang apartment. Ngunit ayos na rin kapag maganda ito at masarap uwian sa hapon. Gumawa siya ng tuna sandwich at nagtimpla siya ng mainit na gatas. Inilagay niya ito sa tray at dinala sa living room. Inilapag niya sa coffee table. Dinampot ni Isabel ang remote control device para iswitch ang television. Sumalampak siya ng upo sa kanyang sopa at nagsimula na siyang kumain. Nadama niyang nagsimulang ma-relax ang muscles ng kanyang leeg at mga balikat, pati na ang isipan niya. Kalalagay lamang niya ng mantikilya sa kanyang toasted bread nang magring ang kanyang doorbell. Nairita siya sa istorbong iyon at hininaan niya ang TV set. Ngumunguya-nguya pa siya nang lumapit sa pintuan. Nilunok niya ang kinakain bago niya binuksan ang pintuan para makita kung sino ang hindi niya inaasahang panauhin. Naisip ni Isabel na maswerte pa rin siya at nalunok na niya ng maayos ang kinakain niya bago nabulwagan ng mga mata niya ang isang napakatangkad na estranghero na nakatayo sa labas ng pintuan niya. Kung isang elepanta lamang ang nakatayo doon, hindi siguro gaanong luluwa ang mga mata niya. Imposible ito. Pasinghap na naisip niya. Ano ang ginagawa ni Rodel Espanyol sa may pintuan ng tinitirhan niya? Maang na napatitig si Isabel sa kanyang panauhin at ni hindi niya napansin na nakanganga pala siya. Inisip niya kung namamalikmata siya. Ngunit nalaman niya agad na hindi nang magsalita ang kaharap. Naghintay na ito na batiin siya ng dalaga, ngunit wala siyang narinig. Hinahanap ko si Isabel Hipolito. Saad nito, in the same rich baritone voice na nadinig ni Isabel sa kanilang telephone conversation. He shifted his weight into one foot, ngunit ang bahagyang pagbaba ng height nito ay hindi nakatulong sa effort ni Isabel sa pagtingala para tumingin dito. Naningkit ang mga mata ni Isabel habang pinag-aaralan niya ang anyong higanteng nasa harap niya. Hinagod niya ng tingin ang whole length of him at gumawa siya ng madaling paghahambing sa anyo ni Rodel Espanyol sa personal at sa mga larawan nito na nasa kanilang file. Hindi kapansin-pansin sa mga larawan ang stray locks of hair na nakalawit sa noo nito. Isang bronze face at midnight black eyes ang hindi din nakikita sa mga larawan. The lean, ruggedly built body na ngayon ay nasusuotan ng jeans at t-shirt ay lalong napakatikas ng athlete.
Si Rodel Espanyol ay isang breathtakingly handsome man. Sa kabila ng malaposte ng Meralco na katangkaran nito, kailangang gumawa si Isabel ng kilos na iba maliban sa pagtayo niya roon at nakangangang nakatitig sa basketballista na parang isang tanga. Ako si Isabel Hipolito. Pinilit niyang kalmahin ang tinig. Paano nalaman ni Rodel ang tirahan niya? Ano ang pakay nito sa pagsadya roon? Ikaw pala. Bulong nito at ang malalagkit na titig nito ang humagod sa kabuuan ni Isabel. Tila amused ang mga matang iyon na sumusukat sa katamtaman ang tangkad na babaeng nakatingala sa kanya. Compared to his ridiculous height, nagmukhang isang miniature figure ang dalaga. Alam ni Isabel na isang hakbang lamang ng mahahabag binti ni Rodel, makakapasok na siya sa loob ng apartment. Kaya hindi siya tuminag sa kinatatayuan niya. Rodel Espanyol, aniya, anong ginagawa mo rito? Tuwirang sabi niya. Gusto kitang makausap. Sabi nito. Wala ako sa mood makipag-usap. Anang ng dalaga. Pwede bang, pilitin mong ilagay sa mood ang sarili mo ngayong gabi. Agaw ni Rodel at tumigas ang anyo nito. Ayaw mong makipag-usap ng maayos kanina sa telepono? Marahil naman ay higit kang civil sa personal na pag-uusap. Parang malalagot na ang pagtitimpi ni Isabel. Ang pag-asa niyang magkakaroon siya ng isang payapang gabi ay naglalaho na. Tulad ng nakikita mo, Mr. Espanyol, inis na wika ng dalaga. Hindi ako nakabihis o hindi handa sa pagtanggap ng bisita, higit sa lahat ng isang estranghero. Rodel's bold eyes lowered their gaze from her face at tumuon ang mga ito sa mga dibdib ni Isabel. Nadama ng dalaga na nag-iinit ang mukha niya at hinapit niya sa katawan ang suot niyang robe. Sa palagay ko ay hindi ako isang estranghero para sa iyo, ani ni Rodel. At hindi ako interesado kung ano man ang suot mo. Ang pagkairita ni Isabel ay nauwi sa galit. Hindi mo yata nakuha ang mensahe, Mr. Espanyol, kaya uulitin ko. Kung may reklamo ka sa kotse mong na-repossess sa credit department ka namin magpunta. Tumaas ang isang kilay ni Rodel. Pero napag-alaman ko, nakabilang ka sa departamentong iyon, Miss Hipolito. Anito. Technically, oo. Pero ang trabaho ko ay ang paghagilap ng mga kliyenteng may delinquent accounts para ma-repossess ang kanilang mga sasakyan. Tulad ng sa akin? Tama! Pero dyan ka nagkamali, Miss Hipolito. Marunong akong magbayad ng utang. Kahit kailan na hindi ako naatraso sa pagbabayad sa BMW ko. Bumuka ang bibig ni Isabel para tumutol pero agad nakasingit si Rodel. May nakakaalam na ba sa ginawa mo sa kotse ko, Miss Hipolito? Sa labas ng departamento mo? Wala pa. May kinuha si Rodel sa bulsa ng suot nitong jacket. Isang mahabang puting sobre. Itinaas na muna niya ito at pagkatapos ay pasampal na inilagak sa kabilang kamay niya. Kung nag-check ka sanang mabuti, natuklasan mo siguro ito. Kumunot ang noo ni Isabel. Ano ito? Ang certificate of ownership ng kotse ko. Kung baga sa lupa ay titulo. Anong ibig mong sabihin? Litong tanong ni Isabel. Tulad ng sinabi ko, ang titulo ng kotse ko, ilang buwan na itong nasa akin. Napalunok si Isabel. Nanlaki ang magaganda niyang mga mata sa pagkadismaya. Pero hindi maaaring mangyari yan. Maktol niya. Oh yes, pwedeng mangyari.
Untag ni Rodel. Muling ipinamulsa ang sobre at namewang ito. Ngayon, pwede mo na akong patuloyin? Nangangalay na ako sa katatayo rito. Alam ni Isabel na kung totoo ang sinasabi ni Rodel, makabubuting patuloyin niya ito. Kailangang maliwanagan niya ang lahat. At tama naman si Rodel. Hindi na ito estranghero sa kanya. Alright, tuloy ka. Tumabi siya para makapasok ang basketball player. Maupo ka muna at magbibihis lamang ako. Sumunod sa kanya si Rodel. Ang malaking bulto ng katawan nito ay tila nagpaliit sa living room ni Isabel. Itinuro ng dalaga ang siliyang upuan at nagmamadaling pumunta sa silid niya para magpalit ng suot. Nagmamadaling nagsuot ng fitting jeans si Isabel at isang bagong biling t-shirt na kulay bughaw. Pinakintab niya sa brush ang buhok niya. Naglagay siya ng lip gloss at bahagyang blush on. Pagkatapos ay natigilan si Isabel. Anong ginagawa niya? Ano ang dahilan ng pag-aayos niya sa sarili? Wala naman itong kahulugan as far as Rodel Espanyol is concerned. Pakikinggan lamang niya ang story nito at pagkatapos ay didispetsahin na niya. Naupo si Rodel sa siliyang itinuro ni Isabel. Napansin niyang hindi gaanong moderno ang furniture ng dalaga, ngunit comfortable ito at masarap upuan. Napansin niya ang hindi nauubos na toasted bread at sandwich sa coffee table. Napailing ang lalaki. Ang mga babae nga naman, palaging on diets. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya nakakain ng ganoong katipid na pagkain. Nagdekwatro si Rodel. Lihim siyang napangiti nang ma-realize niya na maling-mali ang naging palagay niya kay Isabel Hipolito. Itong cute at fragile na nilalang na ito ay hindi tumutugma sa mabalasik na Amazona na nakausap niya kanina sa telepono. Hindi na ang bubuwit na ito ay tila bilib na bilib sa sarili niya tulad ng isang Amazona. At dahil dito, naperwisyo ng husto ang lalaki. Ang takot ni Rodel na makarnap ang BMW niya ay nauwi sa puot nang malaman niyang ito ay hinatak sa utos ng financing company na matagal na niyang nabayaran. Oo, natanggap niya ang mga collection notices, ngunit dahil alam niyang pagkakamali ito ng kumpanya, ini-ignore niya ang mga ito. Ngunit tumawag siya minsan sa financing company at tiniyak nila na aayusin nila ang records. Kaya nga na-issue na sa kanya ang Certificate of Ownership o titulo sa kanyang kotse. Mula noon, hindi naisip ni Rodel na ang minor problem tungkol sa Aaron News collection notices ay magiging isang major problem nang mahatak ang kotse niya. Dumaan siya sa nakakairitang red tape bago niya nalaman kung anong nangyari sa kotse niya. Nang tumawag siya at nakausap ang isang nagngangalang Isabel, lalo siyang nainis sa malamig na pagtanggap ng babae sa reklamo niya. Wala man lamang ipinadama ito na interes o pakikiramay sa nangyari sa kanya. Ikinukonsidera ni Rodel ang sarili niya sa isang mahinahong tao. Hindi niya type ang aksayahin ng energy niya sa walang katuturang galit o paghihiganti. Ngunit ang pangyayaring ito ay kakaiba. An exception to the general rule, may nalagot sa pagkatao niya nang pagsarhan siya agad ng telepono ng babaeng kausap niya sa financing company. Ipinasa siya nito sa credit department.
Totally unconsumed sa inconveniences at perwisyo na dinanas ni Rodel dahil sa pagkakamali ng kumpanya. Hinanap niya ang address at telephone number ni Isabel Hipolito sa telephone directory. Nasabi niya sa sarili na kapag hindi niya ito nakita, kukulitin niya ang personal department ng pinapasukan ng babae. Sa kabutihang palad, inilagay ng stupid na babae ang pangalan niya at address sa telephone directory. May mga natuklasan din siyang hindi maganda sa working record ng dalaga. Na ilang ulit na itong naging padalos-dalos sa paghatak ng mga sasakyan at madalas itong magkamali. Hindi na nga lamang marahil nagreklamo ang mga kliyenteng concerned. Ngunit siya ay nakahandang magreklamo. Gagawan din niya ng inconveniences ang dalaga, lalo na kapag hindi maganda ang magiging pag-uusap nila ngayon. Habang nakaupo si Rodel sa maayos na sala ni Isabel, alam ng lalaki na nag-iisa itong nakatira dito. Nalabis niyang ipinagtaka. Maganda ang dalaga at very attractive ito. Bakit kaya walang kadate ito ngayong weekend? Biglang pumasok sa living room si Isabel just then at biglang nag-iba ang estimation ni Rodel sa physical attributes ng dalaga. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang softly rounded curves sa magandang katawan nito at napalunok ang lalaki. Ang tipo niyang babae ay iyong mga matatangkad at slim dahil sa height na rin niya. Pero ngayon, naisip niya na napakaganda yata ng petite ng bulinggit na kaharap niya. Napakaganda at malakas ang sex appeal. Napalunok si Rodel. Tinatagan ni Isabel ang sarili sa anyo ng makisig na higanteng nakaupo sa sala niya. Kahit na nakaupo ito, matangkad pa rin ito at kapansin-pansin ang kanyang incredible height. He simply dominated the room at ang lahat ng naroon pati siya. Iniligpit niya ang kinainan niya na nasa coffee table. Dinala niya ito sa kusina. Alam niyang sa kasalukuyang sitwasyon, higit na malaki sa kanilang dalawang species si Rodel at siya ang estupida dahil pinapasok niya ang lalaki sa apartment niya. Ikinalulungkot kong naabala ko ang pagkain mo. Paghingi ni Rodel ng dispensa. Nagkibit balikat si Isabel. Nawala na siya ng gana nang mabulwagan niya si Rodel sa labas ng kanyang pintuan. Gusto niyang malinawan ang iginigiit ni Rodel na pagkakamali ng financing company sa pagre-repossess ng kotse niya. Okay lang. Humalukip-kip ang dalaga. Ngayon, ano itong sinasabi mo na may titulo ka na ng BMW mo na nirepossess namin? Umiling si Isabel. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Kailangang mapatunayan mo ito. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Ngunit kinakabahan siya sa pagwawalang bahala ni Rodel. Naten si Isabel dahil sa pagsisisi niya kung bakit hindi pa niya kinausap ng maayos ang basketball player kanina sa telepono. Tinitigan ni Rodel ang petite, cute at sensuously proportioned woman na tila inis na inis sa kanya. Hindi nito mapigilan ang hindi humanga. Matatag ang dalaga sa kabila ng size nito. Maya-maya, natawa si Rodel. Anong nakakatawa, Mr. Espanyol? Inis na usisa ni Isabel. Ikaw. Tugon ni Rodel at tila pinag-aaralan siya ng lalaki bilang isang strange species na ngayon lamang nito nakita. Ako? Anong ibig mong sabihin? Sa liit mong yan,
Mukhang nagda-diet ka pa. Imagine na tinapay lamang ang hapunan mo. Gusto kong maghapunan ng sandwich eh. Pero bakit ba itong pinag-uusapan natin? Bakit hindi yung talagang pakay natin? Tumango si Rodel, but there was still amusement in his eyes. At isinalaysay niya ang mga pagkakamali ng financing company as far as his account is concerned. Habang nakikinig si Isabel, nakadama siya ng kaba. Naalala niya ang isang incident na gusto na sana niyang kalimutan. Diyos ko, naisip niya, huwag naman po sana. Ayaw na niyang maungkat pa ito dahil mawawala ng credibility ang kanyang maayos na record of service. Nagpapasalamat nga siya dahil hindi reklamador ang kliyente nilang iyon. Ngunit iba ang kaharap niya ngayon. At alam ni Isabel na kailangang maging maingat siya. Kung kasalanan nga ng Apex Financing ang mga nangyari, I'm sure na i-refund naman nila ang lahat ng nagastos mo mula nang hanapan mo ang kotse mo. Aniya kay Rodel. Hindi kumibo si Rodel. Ako naman ginagawa ko lamang ang assignment ko na hanapin ang delinquent clients at i-repossess ang mga sasakyan nila. Nang magsalita si Isabel, banayad na ang tono nito at mukhang may malasakit. Itinaas ng dalaga ang mga kamay niya in a gestures of helplessness. Pero kung may mga pagkakamali nga sa kaso mo, wala akong magagawa tungkol dito ngayon. Sarado ang opisina namin for the weekend. At ang pinakamaagang panahon para maasikaso ito ay Lunes pa. Habang nagsasalita si Isabel, pinagmamasdan siya ni Rodel at nakita niya kung paano nawala sa anyo ng babae ang pagka-arogante. Naging kapuna-puna sa lalaki ang delicately carved features nito at ang likas na alindog na walang bahid na anong make-up man. Naantig ang damdamin ni Rodel sa pleasant change of personality ni Isabel. Maaring concerned din ang dalaga sa kanyang problema. Muli niyang nadama na nagmamagneto siya sa miniature creature na ito na nakaupo sa harapan niya. Nadama niyang gusto niyang abutin ito at kargahin. Kayang-kaya niyang gawin ito sa isang kamay dahil para sa kanya, napakaliit ng dalaga. Suddenly, na-realize ni Rodel na napakatagal pa ng Lunes para muli niyang makita si Isabel at makausap ito. Alam din niyang may alas siyang hawak laban dito na pwede niyang gamitin kung kinakailangan. May nalaman siya sa Apex Financing tungkol sa paraan ng pagganap ng dalaga sa kanyang trabaho. Hindi masamang ideya, naisip ni Rodel. He leaned forward at ipinatong niya ang kanyang mga sikos sa kanyang tuhod. Hindi ako makapaghihintay ng Lunes. Aniya, ang nilikha mong problema ay nakagulo sa aking weekend. Wala pa rin akong sasakyan. Natitiyak kong babayaran ng Apex ang halagang ibabayad mo sa isang paupahang kotse. Ani ni Isabel. At bakit ako mag-aabalang umupa ng kotse? Ani ni Rodel. Ayokong sumabak sa hassle na idudulot nito. Maang na napatitig dito si Isabel. Pero hindi ko alam kung ano pa ang maaari kong sabihin sa'yo. Anang ng dalaga. Wala na talagang iba pa tayong magagawa. Pero mayroong alternative. Anang basketball player at hinagod nito ang tingin ng kabuuan ng apartment. May kabang nadama si Isabel. Isang uri ng babala na ang makisig na lalaking nakaupo sa harapan niya ay sanay sa paghihiganti. Ano? Tanong ng dalaga. Ngunit hindi siya sigurado kung gusto niyang malaman ang kasagutan.
Muling tumuon kay Isabel ang mga mata ni Rodel at may kakaibang ningning ang mga ito. Dahil ikaw ang dahilan ng mga problema ko ngayong weekend. Banayad na saad ni Rodel. Nararapat lamang na ikaw ang managot nito personally. Paano? Tanong ni Isabel. Paano? Ulit ni Rodel at naglakbay ang mga paningin nito sa loob ng apartment. Asikasuhin mo ako ngayong weekend. Dito.